Torn between two lovers. Tingnan natin mga kapatid kung anong itsura nitong namamangka sa dalawang ilog na ito. Narito ang ating episode ngayong gabi sa Pez to Pez. Hirit ni Dr. Love. Sa studio si Casey. Casey, ano tong nirereklamo mo tungkol sa love life mo? Yung asawa po ng babae ko. Ay, ng babae ko. Yung babae ng asawa mo, ikaw ba ay kasal? Hindi po. Okay, yung babae nung kinakasama mo, live-in partner mo, gaano nakatagal? 3 years na po. 3 taon. Okay. So, kailan siya nagkaroon ng babae, ng ibang babae? Nung March ko lang po siya nahuli. Ano nangyari nung nahuli mo? Yun po, todo deny po siya. Hindi ko naman na po siya hinahabol. Hinahabol ko na lang po sustento ng anak ko. Nagkaanak kayo sa 3 taon na yan. 5 months pa lang po yung anak namin. Oh, so habang buntis ka, ay wala na kayo? Wala na po. Iniwan mo na. Paano mo siya nahuli na may Sa ibang cellphone babae? lang po. Cellphone? Madalas mahuli talaga sa cellphone, ano? Saka marami din po nagsasabi sa amin, taga dun sa kanila na may pumupunta na daw pong babae sa bahay nila. Pero eto ba nung nahuli mo, okay, may dahilan bakit mo inawakan yung cellphone eh. Meron ka rin bang nararamdaman? Opo. Ano yung kutob mo? Ano yung kutob mo? Yun na po, kasi nag-iiba na po siya eh. Pag pumupunta po siya sa bahay, minsan po, pag hinalaan niya po ako, kahit yung mga umu-order lang sa akin ng damit. Binabaliktad ka na? Opo, binabaliktad niya po ako, tapos binasag niya po yung cellphone ko. Okay, bakit? Nag-away kayo? Opo, nag-away po kami. Sinabi niya po kasi sa akin, yung asawa po ng kapatid niya, lalaki ko daw po. Saan naman daw nanggaling yun? Dun- Ka naman nahulog sa lalaking ito. Kasi po nung time na sa kuya ko po siya nagtatrabaho, mabait daw po sabi ng kuya ko. So, naano din po ako sa kanya. Kasi pinapakita din niya po sa akin, sobrang bait po talaga Na-fall niya. ka. Opo. So parang it's a trap. Okay. Siya ang sinasabing babae ng dating karelasyon ni Casey. Melanie, pasok! Uy, nako! Huwag na, bate. Buntis naman. Oh, posible di mo alam! Di ko alam dahil ano yung asawa mo. Sa'yo yung asawa mo. Sa'yo na! Agad-agad binigay. Diretsahang tanong, Melanie. Alam mo ba ang tungkol kay na Casey at Patrick bago ka nabuntis? Hindi po. Hindi mo alam. Pero kayo ba ay magkakapit-bahay lang? Hindi po. Medyo malayo-layo rin po. Okay, so pero paano kayo nag-meet nitong si Patrick? Sa gimmick po. Pinakilala po sa akin ng kapatid niya. Kaibigan ko po yung kapatid niya. Yung kuya din ba to? O babae ang Babae po. babaeng kapatid. Alam mo ba ang kwento tungkol dito? Opo. So ano naging reaction mo nung alam mong yung kapatid naman na babae ang nagpakilala? Feel ko po binabawian po ako ng kapatid ni Patrick kasi Bakit? sinasabi nila na linalandi ko daw po yung asawa niya kahit hindi naman po. May alam ka ba sa storya na yon, Melanie? Opo, naikwento rin po sa akin ng kaibigan ko po. Pero nabasa mo ba yung may nabasa ka bang convo? Wala po. Okay, so parang feeling mo praning lang yung sister-in-law mo na hilaw. Opo. Okay. So, Melanie, ilang buwan na yung baby mo? 4 po. Alam mong hindi mo alam yung tungkol sa kanila, so hindi mo alam na may anak din siya? Nalaman ko po nung March po. Kasi po siya po yung naka-chat ko po. Kasi chinat-chat ko po yung lalaki. Chat mo si Patrick Opo. nung araw na yon. Opo. Anong sabi mo? Sabi ko na nabuntis na ako, ganyan. Alas ka kasi. Simulan ka? Nabasa mo yun? Opo. Anong naramdaman Doon ko mo? po nahuli sila dahil nag-chat Anong naramdaman mo nung Masakit po. para kang binuhusan ng malamig na tubig, di Opo, ba? kasi wala na nga po siya masustento sa anak niya nang buntis pa po siya ng ibang babae. Anong sinagot mo kay Melanie? Sabi ko sa kanya, nagpakilala po ako, asawa to ni Patrick. Sabi niya, ay hindi ko po alam na may asawa. Sabi ko, nagpabuntis ka sa lalaki, hindi mo alam na may asawa. Tinatanggi niya kasi. Oh my Lord. What's happening? Teka, hihinga lang tayo sandali, ha? Kuya Alex, itanong mo na ang first question sa iyong mga sausawero at sausawera dahil... Sausawa na!
parang teleserye, Mama Carla, ha? Ilabas na ang mga cellphone para sagutin ang ating first question. Ano ang gagawin mo kung nalaman mong may kalandiang iba ang karelasyon mo? A. Makikipaglandian din ako sa iba? Ganti-ganti lang. B. Papatawarin siya basta mga kung wag nang uulitin pa. C. Makikipaghiwalay na agad. Thank you. Next. Sausawa na, ha? Nako. Ang nanalo, of course, 95%, makikipaghiwalay agad. Siyempre, para mas putol, para linis, di ba? Mama Carla, back to you. Maraming salamat, Kuya Alex. Siya ang nawalan ng jowa dahil daw kay Casey. Lovely, pasok. Kapal na mukha mo. Kapal na mukha mo. Lovely, diretsahang tanong. Ano tong sinasabi mo may kinalaman si Casey sa paghihiwalay niyong magjowa? Nilalandi niya po kasi yung jowa ko. Di totoo yan. Kinakapatid ko yun. Kasi po, may responsibilidad na rin po ako sa kanya tsaka may unang anak sa kanya. Patrick, may anak ka rin dito kay Melanie. Apo. So may responsibilidad ka rin sa kanya. Apo, dapat ko naman pong panindigan yan. Eh naisip mo ba siya habang nag-iisip kang lokohin na si Casey? Hindi po, actually po ako po yung unang niloko niyan. Ano Ako po yung ibig unang mo may nalaman. sabihin? Ako po yung unang may nalaman sa kanya. Katulad ng, Bago ko po makilala to, nagtatrabaho na po sa Pampanga to. After nung sama kami 3 years, nagtatrabaho na po sa Pampanga. Tapos, na itong nalaman ko po na, siyempre, may parang marami akong naaktuhan na huli sa kanya, may mga kachat. Ganun po. so teka lang ha, kasi si Casey naman ay dapat bigyan natin ng konting excuse kasi babae siya. Ano tong sinasabi mong ikaw yung unang niloko? Nung nagkakilala kayo sa loob ng 3 taon, niloko ka ni Casey? Apo, may mga nalalaman na po ako sa kanya. Tungkol sa kanya. Tungkol, anong mga nalalaman mo? Yung dahil nga rin dito, kaya po ako napauwi dahil dito po sa yung jowa ng kapatid ko. Okay, pero dinedeny niya yun daw ay kanyang kinakapatid. Dinidinay niya po na gano'n, hindi po. Alam mo Hindi yan, na kinakapatid pinakapatid ko yun. Kasi pag ikaw ay niloko, hindi panluloko din yung pagganti. 'Di ba? Kaya lang namin hinahalungkat ano yung sinasabi mong panluloko ni Casey para medyo maunawaan ka namin. 'Di ba? Na nasaktan yung kalooban mo. Pero yung pagganti mong gumawa ka ng isa pang babae na niloko mo rin ay hindi yan katwiran. Naintindihan mo ba, Patrick? Apo. Okay. Bakit ka kay Casey pumunta? Gaano ka kasigurado na tatanggapin ka pa ni Casey? Ano ang pumasok sa isip mo nung namili ka kanina? Kasi, kumbaga sa akin, ito po talaga. Tsaka nung March, ito pong... Ano no? Neto kasing may neto, umuwi po ako rito para makausap yung mga magulang niya. Oh. Gusto ko makausap na dapat panindigan ko po yan. Okay. Itong may lang po. Yun, umuwi naman po ako, tapos nakausap ko yung mga magulang niya, okay naman daw. Na okay na Opo, panindigan. mapanindigan ko lang po. Okay. Kaya umupo po ako dito sa tabi ni Casey. Patrick, pakinggan mo mabuti ha. Hindi ka namin iniinsulto, pero immature ka. Immature. Yung ginawa mo dito sa dalawang babae, hindi talaga acceptable yan, ha? Sana wag mo nang gawin sa iba pa. Kaya kung sinabing immature ka, hindi mo na-respeto ang dignidad ng pagkababae nitong dalawang biniktima mo. Now, to cap the episode, dalawa ang anak mo, lalabas yung isa pa. Ang tanong dito ngayon, dahil pananagutan mo yan, hindi po pwede sa hukuman na sabihin mong wala kang hanap buhay. Kailangan mong kumayod ng doble dahil dalawang bata ang aasa sa'yo. Pag-aaralin, dadalhin sa ospital, papacheck up. Yan, ako marami yan. Eh, yung buntis nga, dapat katulong ka dun sa pagpapacheck up nun. Tanong, paano mo gagabayan ang dalawang anak mo paglabas yan? Yun ang tanong.
baka hindi mo pa masagot ngayon. Pag-aralan mo na sapagkat hindi mo maiaalis na anak mo ang dalawang yan. Pag-aralan mo kung paano maiiwasan bumagsak yung brief mo. Pag medyo naninigas na ang kamay mo o ang bimbi mo, maligo ka ng tubig na malamig, yung may yelo. Lalambot lahat sa katawan mo. Salamat.